sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus dito po sa Los Angeles, California, ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Magpapasimula na po tayo sa Huwebes ng gabing ito. Tayo po'y mag-aawitan, numero 25 sa atin pong mga imnaryo. Magsaya tayo ngayon at tayo'y nakatipon. Umawit ng hinahon sa ating Panginoon. Umawit sa Kanya, magsaya ang lahat. At tayo'y magalak sa Diyos, umibig na wagas, at sa tagapagligtas. Manalangin kapatid sa Diyos na sa langit. Ang sala ay isulit upang tayo'y mabihis. Umawi sa Kanya, magsaya ang lahat. At tayo'y magalak sa Diyos, umibig na wagas, at sa tagapagligtas. Magalak tayong lahat at magpasalamat, at tayo'y iniligtas sa lahat ng bagabag. Umawi sa Kanya, magsaya ang lahat. At tayo'y magalak sa Diyos, umibig na wagas, at sa tagapagligtas. Patuloy pong ating purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 49 po naman ang ating aawitin. Hangad mo bang ikaw ay maligtas? Lumapit ka na sa kay Jesus.
ang tanging lunas, Jesus. Jesus kong may tangan ng buhay, makapangyarihan, siya ang tanging isinugo, tumubos sa kasalanan. Nais mong kaluluwa'y malihis, sa kay Jesus ka ay lumapit. Tagumpay mo ay lubos na lubos, ang tanging lunas, Jesus. Jesus ko may tangan ng buhay, makapangyarihan, tunay siya ang tanging isinugo, tumubos sa kasalanan. Kristo Jesus ang siyang saligan ng iglesia mong papasukan. Iyak mong ito'y maasahan, hindi tayo hahatulan. Jesus ko may tangan ng buhay, makapangyarihan, tunay siya ang tanging isinugo, tumubos sa kasalanan. Atin pong walang sawang papurihan, sambahin at luwalhatiin ang ating Panginoong Hesu Kristo. Huling awit, mga kapatid, numero 31 sa atin pong mga imnaryo. Iglesyang ililigtas sa Diyos, ito'y kay Kristo Jesus, may tangaw ng Diyos, ang umiibig sa Diyos, sumunod, lahat
buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal at biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa sanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa.
Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang, pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga po sa lahat ng ating mga kabiyak ng puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at sa mga kamag-anakan natin sa laman. Ang pagliligtas po ng Diyos, kinakailangan po magpasimula sa atin munang mga sariling kaluluwa, sa ating mga kabiyak, sa ating mga kasangbahay o mga mahal natin sa buhay at mga kamag-anakan sa laman. Charity always begins at home. Binabati din natin ang mga kaibigan natin na bagaman hindi pa sila tumatanggap ng banal na bautismo, sila po ay nananatiling tapat sa paghanap ng katotohanan sa pamamagitan ng pakikipag-aral na kasama natin sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Atin din pong binabate ang lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos lang ang nakakakilala kung sino-sino ang kanyang mga tunay na mga tupa o mga anak. Silang lahat na nangangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Binabati po namin kayo. At sa Huwebes po ng gabing ito, 28 na po ng buwang kasalukuyan, Nobyembre 2013, tayo po ay magpatuloy sa atin pong pakikinig, mga pagsamba at mga pagsunod sa mga salita ng Diyos na ito po ang dahilan kung bakit tayo ay kanyang nilalang. Efeso 2:10. Huwag nating kalilimutan. At Ecclesiastes 12:13. Ito ang buong katungkulan ng mga tao na sa mga huling araw na ito wala pong nagsisiyasat, walang nagtatanong, walang nakakaalaala kung alin ang katotohanan. Sa Romanos 3:10, ipinakikilala ang lahat ng tao lumakad sa kani-kanilang mga sariling kalooban. Nalimutan ng halos lahat ng mga tao sa lupa. Mayroong isang Diyos na nararapat nating pakikinggan, susundan ang kanyang mga utos at palatuntunan ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip natin o ng ating buong buhay. Sa atin po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kung bagaman ang buong sanglibutan nakalimot sa Panginoong Hesukristo o sa ating Panginoon Diyos, patunayan natin sa ating Panginoon, kailanman tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus hindi makakalimot sa katotohanan na ang buhay nating ito ay dapat nating ibalik sa Kanya. Utang lamang natin ito sa Diyos. Ito'y kailangang ibalik natin sa pinagkakautangan natin sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan. Una na nga po ang pagsamba, ang pakikinig at ang pagtupad ng itinuturo niya sa atin tuwing araw
o gabi na katulad nito. Tayo po, magpapasimula na. Ititiklop natin muli ang ating mga tuhod. Paiilanlangan muna natin ang Panginoong Hesukristo ng bunga ng ating mga labi. Hihingi tayo ng mga kapatawaran. Magpapahabag tayo sa ating Amang Diyos. At sa gabing ito'y ihandog natin ang ating mga kaluluwa. Nakatulad po sa isang masarap na samyo sa kanyang banal na kaitaasan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha, kapong kagalang-galang, Ikaw po ang Diyos, nakapita-pitagan, nag-iisang Diyos na buhay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama na sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka po sa iyong pagbibiyaya. Ngunit ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal, sa Huwebes po ng gabing ito, masisilip mo po muli ang bawat isa sa amin sa loob po ng aming mga dampang tahanan. Bagaman ang marami sa amin nag-iisa, dadalawa o tatatlo lamang, patuloy po ang aming pananampalataya. Hindi namin ikinahihiya ang iyong pangalang Diyos at Kristo Jesus. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod at tanggapin mo pong muli, Panginoon, ang aming mga pagsamba, ang aming mga pagluwalhati sa iyo pong banal at malinis na pangalang Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Ama, kung kami po nagkukulang, nagkakasala pa rin sa iyo, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan, sanhi ng mga mabibigat na pangangailangan ng marami po sa amin, at lalo na nga, Panginoon, ng lahat ng aming mga anak, mga manugang at mga apo na nasa mga kabataan pa. Ituring mo pong taglay ng kawalan pa nila ng pananampalataya, taglay ng kawalan nila ng kamuangan o kaalaman kung paano ang isang matapat, marubdob na pag-ibig at pagsunod sa iyo ang siyang dahilan sanhi ng kanilang mga kabataan. Patawarin mo po kaming lahat, Ama, sa aming nagawang kasalanan. Ama, idinadalangin namin sa gabing ito ay kasangkapanin mo po sanang muli ang iyong hamak na alipin. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, itulot mo pong lumabas sa kanyang labi at bibig ang iyong mga aral, kung ano ang iyong kalooban sa iyong kaharian sa langit. Ito po ang aming mapakinggan, at kung dumating sa amin, langkapan mo po ng bisa, kapangyarihan, makasangkapan po naming isang pananggalang upang mapagtagumpayan namin ang ipinangangako mo sa aming buhay na walang hanggan. Ama, maraming salamat po. Wala ka pong binawian ang hiram na buhay sa sino man sa amin. Salamat po, pinananatili mo ang kagaling at kalakasan at mga kapayapaan at magagandang kapalaran sa lahat po ng aming mga minamahal sa buhay. Salamat po, hindi mo sila pinababayaan. Salamat po sa mga pagpapala. Ipinagkaloob mo kay Emmanuel, kay Bobby, kay Noel, kay Ruth at kay Joel. Gayon din po kay Teofilo, kay Rosemary, kay Flor, kay Irene, kay Cheche at kay Malu, maging kay JC, kay BJ, JR at John, Matthew, kay Paul, Noren at Sarah, kay Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. At idinadalangin namin, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain at ingatan
silang lahat na aming mga mahal sa buhay, na nalalayo sa amin sapagkat nangingibang bansa at mga bayan. Salamat po at naway patuloy mong ingatan si Prospero Gonzales Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip. Gayon din po si Enrico, si Abner, si David at si Daniel Valencia. Huwag mo sanang pababayaan si Shannon, si Ana Lira, at mahahabag ka rin po kay Jacob Gonzales. Panginoon po naming Diyos, lalong-lalo na nga po kay kapatid na Lolita Bungay, kay Susan Samonte, kay Jingjing Ilagan, kay Lenlen Buenape, kay Pido at Victoria Malangkes, gayon din po kay Fe at Ador Aquino, at sana Panginoon patuloy mong kahahabagan si kapatid na Rosemary Lucerna Gonzales, at gayon din po si Flor Bautista Gonzales na sa malalayong bansa, mga bayan na kanilang kinaroroonan. Huwag mo nawa silang ilalayo sa iyong makapangyarihang paningin. Iwawalay mo silang lahat, O Panginoon. Nakikiusap po kami sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman sa kamay po ng hostisya at sa lahat po ng mga masasamang mga tao ng sanglibutan. Ama, huwag mo rin sanang pababayaan ang naming mga mumunting ari-ariang ipinagkaloob mo sa amin, ang aming mga sasakyan, ang naming mga tahanan, ang naming mga hayupan at mga halamanan. Ilalayo mo rin sana, Panginoon, sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa baha at sa mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa digmaan, sa mga magnanakaw, lalo na nga po sa masasama naming mga taong kapitbahay. Ama namin Diyos, kami po'y nananalig. Sa araw-araw po, hihipuin mo po ang aming pangangatawan. Daragdagan mo po ang aming pananampalataya. Daragdagan mo rin po ang aming kaalaman, katalinuhan at mga karunungan upang aming magamit sa mga pagsanggalang namin sa lahat ng tawag ng kadiliman, at ang marami sa aming patuloy ng tumatanda, nanghihina at nalalaman naming malapit na rin kami sa araw ng aming mga kamatayan. Humihingi kami ng kahabagan sa iyo, Ama. Kumbaga maaari, dagdagan mo pa ang aming mga hiram na buhay. Dagdagan mo pa ang aming mga araw, ang aming mga taon sa sanglibutan, hindi po upang gugulin sa pagtatampisaw sa mga kalayawan at kalikuan. Gagabayan mo lamang kami araw-araw, ang lakas at buhay na ipauutang mo sa amin, patuloy naming magamit sa pagsasambulat at pangangaral ng iyong ebanghelyo sa buong sanglibutan. Ama, una na nga po ang iyong lingkod. Sana'y dagdagan mo pa ng kagaling at kalakasan. Gayon din po si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero, kapatid na Glenda, lalong-lalo na nga po ang pinakamamahal naming pinakamatandang kapatid sa amin, si kapatid na Concepcion Tenedero. Dagdagan mo pa po sana ang kapatid naming ito ng kanyang buhay at kalakasan. Huwag mo rin sanang pabayaan si Florito Dator, si kapatid na Robert at Mercedita Heine, si kapatid na Mirna, at maaawat mahahabag ka rin po, Panginoon, kay kapatid na Raimundo, Olivia, at sana'y patagusin mo rin ang iyong pagpapala kay kapatid na Rogelio Gonzales at Avelino Gonzales Jr. At tutulungan mo po't hindi mo kalilimutan, Ama naming Diyos, si kapatid na Expectacion Valencia. Ama, lubos kaming nananalig, lubos kaming sumasampalataya na hindi mo po kami pinagsasawaan, at sa gabing ito'y minsan mo pang kaming lahat ay tuturuan, sasamahan, at kung mapakinggan na namin ang iyong mga salita, bago po kami
mangaghiwa-hiwalay sa espiritu, iyo pong ipapatong ang iyong makapangyarihang kamay sa lahat ng iyong mga anak. Higit na nga po sa amin sa gabing ito, Panginoon, ang lahat po ng ito, sinasampalataya na naming iyong ibabasbas, ibebendisyon sa aming lahat. Sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, kuhanin na po natin ang ating mga banal na kasulatan at magpapasimula na po tayong magbasa ng bahagi ng ating mga pag-aaral sa makatwid po baga ng mga salita ng Diyos. At ang atin pong paksa ay mula po sa aklat ng mga awit ni Propeta David sa kanyang kapitulo 119 at versikulo 165. Ganito po at ating pakinggan. Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan, at sila ay walang kadahilanan ikatitisod. Dito po sa ating paksa, atin pong pakanamnamin ang itinuturo. Mayroon daw pong dakilang kapayapaan. Nalalaman po natin ngayon ay Nobyembre 28, isang buwan na lang ipagdiriwang na ng buong sanglibutan itong tinatawag na Pasko ng mga pagano na sumasamba sa mga larawan at nagdiriwang ng mga araw. Nalalaman po natin itong tinatawag na Pasko o Paskwa ay salitang Kastila. Kastila na minana natin sa mga Kastila na nagdala sa atin ng Bibliang Latin. At sa atin sa loob ng Iglesia ng Diyos, wala po tayong tinatanging mga araw. Sa atin, ang lahat ng araw ay Pasko, Paskwa, kapayapaan. Alam naman natin yan, ang lahat ng araw, banal, dapat nating ipagpasalamat sa Diyos at dapat nating gawing mga araw ng pagtupad sa mga utos sa atin para tayo magkaroon ng kapayapaan. Kaya nga po ang pinakapaksa natin may kinaalaman din naman sa mga nakalipas nating mga Huwebes na nagtuturo tungkol sa tinatawag na kapayapaan. Peace, Christmas, sa Ingles, Christmas, Paskwa, sa Kastila, Pasko, sa atin ng mga Tagalog, na yun ay galing din sa Paskwa, at PAX o Pax sa mga Romano. Sa madalit sabi, sa 119-165 ng aklat ng mga awit, mayroon pong dakilang kapayapaan. Sa Bibliang English, great peace have they which love thy law. Dakila ang kapayapaan nila na sumusunod o umiibig sa iyong mga kautusan. At dahil nga po sa napakadakila, superlative na po ito, ibig sabihin, yung dakila, walang iba kung hindi kapayapaan, ibinibigay po ng Diyos kanino? Sa mga tao na umiibig sa kautusan ng Diyos. And nothing shall offend them sa English. Dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, walang makapagpapatisod, walang makapagpapabuwal sa kanila. Sila'y walang kadahilanan na ikatitisod. Ang ibig sabihin, ang mga taong may dakilang kapayapaan na galing sa Diyos, talagang hindi po maitutumba,
Hindi po madadaig, hindi po matatalo para makapanatili sila sa pag-ibig ng Diyos. Para ito po ay ating lubos na maliwanagan, atin na pong buksan ang mga banal na kasulatan at atin po munang itanong, bakit po dakila, walang kapantay, o walang katulad, nakapayapaan ang pag-ibig na ipinagkakaloob ng Diyos? Napakagandang tanong po. Bakit po napakadakila, walang kapantay, walang katulad, yung Christmas na galing sa Diyos? Noong nakalipas na Huwebes, kung natatandaan pa ninyo ang kapayapaan iniiwanan ko sa inyo, ang wika ng Panginoon, hindi ang kapayapaan ng sanglibutan. Sa katotohanan po, wala namang kapayapaan sa sanglibutan Itong Disyembre 25, sinasabi nilang kaarawan daw ng Panginoong Jesucristo. Ito po ay kaarawan, pagdiriwang ng pag-iinuman, lasingan, kainan, palitan ng aginaldo, payabangan, kaguluhan, patayan, di pagkakaunawaan, kaguluhan, mga tagapakinig. At yan alam naman natin huwag tayong maging paimbabaw. Kaya nga po sa ating unang tanong, bakit dakila at walang katulad ang kapayapaan na ito ang pag-ibig na ibinibigay ng Diyos sa tao? Isaias 49:15. Pakinggan natin. Malilimutan ba ng babae ang kanyang bata na pasusuhin? Putulin ko po muna. Dito po ang tinutukoy na babae, yung literal na mga nanay natin, mga tunay na literal na babae na naglilihi o may mga anak na pasusuhin. Malilimutan ba ng ina ang kanyang bata na pasusuhin, na siya ay hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito, yung ina, makakalimot. Ngunit, hindi kita kalilimutan. Napakaganda ng kasagutan. Bakit ang pag-ibig na galing sa Diyos hindi matutularan ng anumang bagay? Yung mga nanay natin, maaari tayong makalimutan Pabayaan tayong umiiyak, pabayaan tayong napipighati. At yan naman alam nating nangyayari, lalo na sa huling araw na ito nakikita pa nga natin sa mga television, sa mga balita Yung nanay mismo pinupukpok ng walis yung ulo ng mga anak na 3 taon, 4 na taon, mga kabataan, mga anak nila. Ayaw ikang tumigil Masakit pa ang ngipin ko Pakatapos pinaliliguan ko na yung batang iyak pa ng iyak. Pinalo ko nga. Yung iba naman, sinuntok, meron pang inihampa sa simento. Mabuti hindi namatay. Malilimutan ba ng ina, mga magulang, ang kanyang anak na pasusuhin? Ito'y tanong na nagpapaliwanag. Sa katotohanan, dapat sana ang ina hindi niya sasaktan ang kanyang mga anak. Lalo na nga yung mga pasusuhin. Ano sabi ng Diyos? Oo, malilimutan ng mga ina ang kanilang mga anak. Sinasaktan pa nga Inihahampas sa simento, pinapalo. Datapwat ang wika ng Panginoon Diyos, hindi kita kalilimutan. Napakaganda. Kaya nga yung pag-ibig ng Diyos, wala pong kapantay. Hindi po maitutulad yung pag-ibig na nakikita natin sa ating mga ina, sa ating mga ama, sa mga nagsasabing sila'y mga sugo ng Diyos. Wala! Mga kapatid, kung may nakikita tayong mga kunyari pag-ibig, yan puro kapaimbabawan. Yung wika nga nagpapakain ng mga bata, nagbibigay ng mga tsinelas, wag naman kayong magagalit sa akin. Ito'y totoo. Mga kapatid, yung mga taong yan, nakakalimot yan. Pero ang Diyos kailanman hindi makakalimot. Magbibigay
sa tao ng tinatawag na dakilang pag-ibig, walang kapantay. Hindi lilimutin ng Diyos kailanman ang kanyang mga anak. Ngayon, ano po ang matibay na tinitiyak ng Biblia na ikakikilala sa lahat niya na iniibig? 119 at 165 sa kanyang huling bahagi. At sila ay walang kadahilanang ikatitisod. Sila'y hindi maiaalis sa kapayapaan na ibinibigay ng Diyos. Hindi matitisod o maibubuwal man ninuman. Matibay na matibay, tinitiyak ng Biblia ang ikakikilala sa lahat niyang iniibig, kailanman hindi ito matitinag sa kapayapaan. Bakit nga po baga hindi maaalis sa kapayapaan ang mga binigyan niya ng dakilang pag-ibig ayon na rin sa mga banal na kasulatan? Buksan po natin ang Aklat ng Mga Awit 37:23. Kung ano at bakit ang mga binigyan ng Diyos ng tunay na Christmas o Pasko, kapayapaan, dakila. Bakit nga hindi sila maaalis sa kapayapaan ng Diyos? Aklat ng Mga Awit 37:23. Ang lakad ng mabuting tao. Ito po sa Bibliang English, the steps of the righteous man. Sa Tagalog po kasi nawala yung righteous ang lakad lang ng tao. Kaya akala ng lahat ng tao binibigyan ng Diyos ng dakilang kapayapaan. Hindi po. Yung mga righteous lamang, yung mga matutuwid na tao, at kung alin yung tinatawag na matuwid, ang utos banal, ang utos matuwid at mabuti, Romanos 7:12, sa makatwid, ang 37:23 ng awit, ang lakad ng mga sumusunod sa mabuti o sa utos ng Diyos. Ano ang gagawin ng Diyos sa kanila? Itinatag ng Panginoon yung lakad ng matutuwid na tao. Yung lakad ng mga taong may takot sa Diyos, sumusunod sa utos ng Diyos, itinatag yun. At kung itinatag ng Diyos ang lakad nila, at siya'y masasayahan sa kanyang lakad, yung mga tunay na mga anak ng Diyos nagagalak sa lakad nila, sa kanilang pagsunod sa utos ng Diyos. Ang ibig sabihin, 37:24 ng awit din, bagaman siya ay mabuwal, bagaman ang matuwid na tao madapa, hindi siya lubos na mapapahiga, sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Sa makatwid, merong kamay na nag-iingat sa lakad ng bawat tao na matutuwid na sumusunod sa utos ng Diyos. Ang ibig sabihin, siya man ay madapa, mabuwal, hindi siya tuwirang mapapahiga. Bakit po? Sapagkat ang kamay ng Panginoon, iniingatan siya, ibinabangon siya, sang-ayon po sa mga santong sulat. Mga kapatid, ang ibig lang ipakilala. Yan ang ikakikilala sa mga tunay na mga sumusunod sa Panginoon, at kung bakit hindi sila lubusang mapapahiwalay o malalayo sa Panginoon Diyos. Sang-ayon po naman sa mga apostol na mga lingkod ng Panginoong Hesukristo, paano nila pinatutunayan na talagang kapag ang isang tao ay matuwid, kailanman hindi maibubuwal, hindi maibabagsak, at hindi mapapalayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Buksan po natin ang Romanos 8:31.
Ang pagpapaliwanag po ni Apostol Pablo na ilaw sa mga hentil. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Ito po'y tanong na nagpapaliwanag. Ano nga ang sasabihin ko, ang wika ni Apostol Pablo? Kung ang Diyos kakampi ko, natin, sino ang kalaban natin? Maski na yung mga demonyo, hindi natin magiging kalaban yan. Maski na tuksuhin tayo, maski na pagbantaan tayo, maski na tayo, wika nga, pilit na ihiwalay sa Panginoon, tisurin tayo. Kahit na mga mahal natin sa buhay, kaibigan, kapitbahay, walang wika nga sino man. Magiging kaaway tayo na naroroon sa dakilang kapayapaan na ibinigay ng Diyos sa lahat ng mga taong matuwid na lumalakad at sumusunod sa kanyang mga utos. Ngayon, ang itanong po naman natin ay ito. Ang lahat po baga naman ng tao ay tumatanggap ng dakilang pag-ibig na mula sa Diyos. Ang lahat ba ng tao ay binibigyan ng Diyos ng dakilang kapayapaan o yung tinatawag na Great Christmas kapayapaan? Ang lahat ba ng tao nagsisiibig sa Diyos sapagkat dakila ang pag-ibig na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng sa Kanya ay umiibig at sa kanila ay walang anumang katitisuran, hindi sila matitigatig, hindi sila mapipighati, hindi magdaranas ng sari-saring problema sa buhay. Ang ibig lang sabihin sila'y mapayapang mapayapa. Sapagkat iniingatan sila ng kamay ng Diyos, hindi sila mabubuwal, hindi sila maaagaw, hindi sila maaalis. Ngayon, ang tanong nga natin, lahat ba ng tao umiibig nga sa Diyos? Kung ang lahat ng tao sa buong mundo umiibig sa Diyos, katulad ng nakikita at naririnig natin. Hallelujah, amen, praise the Lord. Born again, I love Jesus Christ, amen. Lahat ng tao may anyo ng kabanalan. Pero, ang tanong natin, lahat ba natatakot sa Diyos? At may kapayapaan ba sa buong sanglibutan? Tayo na nakakaalam, huwag tayong maging paimbabaw. Kung ang lahat ng tao nga umiibig sa Diyos, sana wala nang digmaan, wala nang gyera. Kahit nga po itong ipinagdiriwang ng sanglibutan na kaarawan daw ng Panginoong Jesucristo, ang prinsipe ng kapayapaan. Pagka Disyembre 25, September pa lang nagkakagulo na ang mga tao, nagpapaputok na ng rebentador, bumibili na ng mga pangregalo, umiinom na, nagpapakasaya na. Ang lahat ng kalayawan ay ginagawa na ng mga tao dahil Pasko Pasko. Kung kailan yung Pasko, kung kailan yung dapat ang buong sanglibutan makaranas ng kapayapaan, saka nariyan ang patayan, lasingan, inuman, sugalan, at lahat ng sari-saring mga kalayawan sa lupa. Walang kapayapaan. Mga kapatid, tunay ba yan? At anong dahilan kung bakit nga walang kapayapaan? Buksan natin ang Isaiah 59:8. Ang daan ng Panginoon o ang daan ng kapayapaan, 59:8 ng Isaiah. So, ang tanong natin, may kapayapaan ba sa buong sanglibutan, lalo na nga sa huling araw na ito, na nagpapakilala lamang kung may kapayapaan, ang lahat na nga ng tao umiibig sa Diyos. May kapayapaan ba? Eto sagot, 59:8 ng Isayas. Ang daan ng kapayapaan, hindi nila nalalaman. Ayan. Hindi pala nalalaman ng tao ang daan, ang daan ng kapayapaan. Maraming ang nangangaral dyan
Kami ang dating daan. Mga kapatid. Hanggang ngayon, hindi pa nila naiintindihan yung dating daan na tinutukoy sa banal na kasulatan. Yun po ang dating daan ng mga Hudyo, ng mga Israelita, na hindi kumilala sa ating Panginoong Hesukristo, at yun nga po ay ipinatigil na ng Diyos nang siya'y magkatawan tao, sapagkat hindi nila tinanggap ang Kristo bilang siyang Mesayas na tagapagligtas. Kaya yung dating daan, tapos na po yun. Mga kapatid, tayo po, hindi tayo kasama dyan sa dating daan. Tayo ang bago buhay na daan. Hebreo 10:28, basahin ninyo. Sa pamamagitan ng dugo at katawan ng ating Panginoong Hesukristo, itinayo ng Panginoon ang bago at buhay na daan. Yan ang ipinakikilala ni Apostol Pablo, unang Korinto 13:31, daan kagaling-galingan. Walang gagaling sa daan na ito. Alin yan? Yan ang ating Panginoong Hesukristo. Ako ang daan, ang wika niya. Sino man hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, ang katawan ng Panginoong Hesukristo na kanyang pinangunguluhan sa makatwid baga ang iglesia ng Diyos. Ito ang bago at buhay na daan. Hindi nalalaman ng mga tao sa makatwid kung walang pagkaalam sa daan ng kapayapaan na siyang bagong daan o iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, walang kapayapaan at walang kahatulan sa kanilang mga lakad. Kaya nga, nakikita natin yung mga leader ng mga gobyerno, yung mga leader ng mga relihiyon, walang kahatulan. Yan ang dahilan. They do not know the way of peace and they do not know the way of judgment of God or justice. Walang kahatulan, walang katarungan ngayon sa huling araw na ito. At sila'y nagsisigawa para sa kanila ng mga liko na landas. Kaya ang daming mga leader ng relihiyon nagtatayo ng kani-kanilang sariling daan. Nagtatayo ng kani-kanilang sariling iglesia. Yan na nga yung mga taong iglesia raw na kabanal-banalan. Alam na ninyo nangyari. Pati yung anak sinardinas Huwag kayo magagalit sa akin, Sa kautusan at patotoo, Isayas 8:20. Pag hindi kami nagsalita ng kautusan ng Diyos na nasa Biblia at hindi namin pinatunayan sa katotohanan na nangyayari at magaganap pa, huwag na kayong makikinig sa amin. Bulaang relihiyon din kami. Hindi kami gayon Mga kapatid, tayo nagsasaysay ng katotohanan. Di ba talagang merong nagtayo ng kanyang sariling iglesia? Iglesyang kabanal-banalan daw ng Diyos. Pagkatapos babaero na, mga kapatid, pinatay pa yung anak niya, ginawa pang sardinas. Ipinakita sa dyaryo sa telebisyon, sa mga balita. Mga kapatid at mga magulang. Kaya ito pinag-aaralan natin. Ngayon, may kapayapaan ba sa kanila? Hindi nila natutuhan. Hindi nila nalalaman ang bago at buhay na daan. Ang nalalaman ng tao, yung mga dating daan, mga kapatid. At sino mang lumalakad doon ay hindi makakaalam ng kapayapaan. Ayan. Sino mang lumalakad, ibig sabihin, sino mang maging membro ng mga iglesyang itinayo ng tao. Kaya may mga iglesia ng tao, tinatawag din sa pangalang iglesia ni Kristo, pero si Kristo ay tao sa kanila. Sa makatwid, iglesia ng tao. Sino man na lumalakad sa kanilang mga landas o kaanib sa kanilang mga iglesia, hindi makakakita ng katotohanan. Kaya nga ano ang siyang pinakapunong dahilan? At hindi natamo ng sanglibutan o ng lahat ng tao ang dakilang kapayapaan o ang dakilang wika nga Christmas, pinakamalaking Christmas, dakilang kapayapaan na mula sa Diyos. 59:13 ng Isayas din po. Pagsalangsang at pagsisinungaling sa Panginoon at sa pagtigil ng pagsunod sa aming Diyos, sa pagsasalita ng pagpighati at panghihimagsik, sa pag-aakala at paghango sa puso ng mga salitang kasinungalingan, 59:12,
sapagkat ang aming mga pagsalangsang dumami sa harap ng Diyos at ang aming mga kasalanan nagpapatotoo laban sa amin, sapagkat ang aming mga pagsalangsang sumasa amin at tungkol sa aming mga kasalanan ay nababatid namin. Alam naman yung mga leader ng mga relihiyon na yan, yung mga sinungaling sila eh. Alam naman nilang masasama yung kanilang itinuturo. Sa mga kasinungalingan. Unang-una, ano ang kasinungalingan? Sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 1-5, ulit-ulit naming itinuturo sa inyo eh. Huwag tayo magkakaroon ng ibang Diyos. Anong ginawa ng mga leader ng simbahang Katoliko? At ng mga wika nga, yung mga independent Catholic Church, kamukha ng mga Aglipayano. Hanggang ngayon, itinuturo nila alin? Ibang Diyos. Yung Papa sa Roma, yung mga larawan, ni Birhen Maria, ni Santo Niño, mga kapatid, na inukit mula sa bato, sa pilak, sa ginto, sa eskayola, kung ano-anong wika nga, pinaglagyan nila ng larawan ng kanila daw Diyos. O maging si Kalunsad, si Ruiz. O hindi ba kasinungalingan yan? Mga kasinungalingan mga pagsalangsang sa Panginoon. At pagtigil ng pagsunod sa Diyos ang nagawa namin at nagsasalita kami ng pagpighati at panghihimagsik. Kanino naghihimagsik? Laban sa Diyos. Mga kapatid, kaya nga ang Diyos nagagalit eh. Lalo na nga dyan sa ating inang bayan, uulitin ko na naman, kaya maraming ondoy, kaya hindi matapos ang baha, ang ulan, ang peste, ang kutakot-takot ng mga kawalangyaan, ng mga leader, ng mga gobyerno natin dyan sa Pilipinas, ng mga leader ng mga relihiyon dyan. Bakit? Puro kasinungalingan ang itinuturo sa tao. Yan po ang totoo, mga kapatid. Kaya nga ano nangyari sa kanilang lahat? 59 Gs, kami nagsisikapa sa bakod na parang bulag. Oo, kami nagsisikapa na gaya nila na walang mga mata. Kami nangatitisod sa katanghaliang tapat na gaya sa gabi, sa gitna ng mga malakas. Kami parang mga patay. Ayan, yung mga membro ninyo. Magmula dyan sa mga leader ninyo. Kahalili ng Diyos, Vicaris Filii Dei, puro kayo bulag. Tulad kayo sa mga patay. May mga mata kayo, di kayo makakita ng kaliwanagan. O katulad din sa sinasabi sa aklat ng mga awit 115. Mga kapatid, basahin ninyo 115, 4 hanggang 8 ng propetang si David. Sa aba ninyo na nagsisigawa ng mga larawan at ito'y inyong sinasambat niluluhuran, ang Diyos ninyo ay pilak, ginto at kung ano-anong mga ginawa ng kamay ng tao, ang sinuman na gumagawa sa inyo at naglilingkod, pinaglilingkuran, pinagpoprosesyon kayo, matutulad sa inyo. May mata, hindi makakita. May ilong, hindi makaamoy. May tenga, hindi makarinig. May kamay, hindi makahipo. May paa, hindi makalakad. Kailangang ipagprosesyon pat bitbitin. Mga kapatid, yan ang wika nga, kinahuhulugan ng ng mga masasamang mga tao, hindi matuwid, hindi umiibig sa Diyos. Ang ibig lang ipaliwanag. Bakit nga po? Ang halos lahat ng tao ay nawala sa katwiran o sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Buksan natin ang Isayas 56 Gs. Bakit nga po baga? Napakagulo ng sanglibutan at walang kapayapaan. No peace, no Christmas. 56 Gs. Ang kanyang mga bantay ay mga bulag. Ayan. Nang mga nakalipas na linggo, ang Diyos naglagay ng bantay magmula sa kanyang bayang Israel, doon po sa kanyang sariling bansa. Ang sino manika na kuhanin ng bayan ay at ilagay na pinakabantay, ito ang tinatawag na magtuturo, magsasabi sa kanyang mga anak o sa mga tao kung kailan dumarating ang mga kalaban, kung kailan dumarating ang mga sumpa ng Diyos. Ang ibig sabihin, 56 Gs. Ano nga? Ang isang nagpapagulo pa sa sanglibutan at nagpapalayo ng dakilang kapayapaan, ayaw ibigay ng Diyos sa sanglibutan. Ang kanyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman.
Pag binabanggit po yung bantay, leader nga po ng mga reliyon, mga iglesia o mga samahan ng mga organisasyon na dapat sana'y nagtuturo ng matuwid na paglilingkod sa Diyos. Ang kanya ikang mga bantay ay mga bulag. Kung liliwanagin, ang kanilang mga reliyon hindi nagtuturo ng kaliwanagan. Silang lahat ng iglesia, lahat ng reliyon, walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sila'y hindi makatahol, mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pag-idlip. 56:11. Oo, ang mga aso. Sino ang tinutukoy ng mga aso rito? Ang mga aso ay matatakaw. Sila kailanman walang kabusugan. At ang mga ito, yung mga aso, sino ba sila? Ang mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa sa kanyang pakinabang. Dediretsuhin ko na. Ito po ang mga pastor, itong mga obispo. Sila raw ang sugong anghel sa huling araw. Si Kristo'y tao. Tapos makikita mo magagara ang mga damit. Malalaki ang mga mansion sa buong mundo. Sa bawat bansa at bayan, meron silang mga pahingahan. May mga helicopter, mga kapatid. May mga public security, private security. Napakahirap hanapin yung mga demonyong mga pastor at mga obispo na yan. Sabi nila, kahalili ng Diyos. Sugo raw ng Diyos. Mga taong kailanman inaasahan ng mga membro na dapat sanang magtuturo ng salita ng Diyos, magtuturo ng kabutihan, na sana sila ang magiging mabubuting halimbawa. Sila pa ang makikita mong matatakaw. Sila pa ang makikita mong naghahangad ng kapurihan at karangalan, lalo na nga ng salapi ng bayan. Kaya magmula dyan sa presidente hanggang dyan sa mga lider ng reliyon sa Pilipinas, kitang-kita natin ang ebidensya. Ayaw ko nang ulit-ulitin. Nasusulasok ako Talagang ako'y, namumuhi sa mga taong iyan. Wala na akong kinikilalang sino man. Talagang hindi tayo dapat magkilala. Hindi tayo dapat sumunod sa mga iyan sapagkat yan ang wika ni Apostol Pablo. Hindi katakataka. Si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan at ang kanyang mga ministro nagpapakunwaring anghel ng katotohanan. Mga kapatid, huling tanong po natin, pinatutunayan po baga naman ng Panginoong Hesukristo mismo na ang siyang pangunahing dahilan at hindi nararanasan na ito ang pangunahing dahilan? Alin? Yung mga masamang relihiyon, Kaya hindi nararanasan ng lahat ng tao ang tunay na Christmas o ang dakilang kapayapaan? Mga kapatid, talagang yung masasamang leader ng mga relihiyon na yan, yung masasamang mga relihiyon na yan, Mateo 15:14, basahin po natin. Pabayaan ninyo sila. Sino yung tinutukoy na sila? Sila'y mga bulag na taga-akay. Pag binabanggit yung taga-akay, itong mga leader ng relihiyon na sana sila ang magiging guide hanggang sa tayo ay maturuan kung saan tayo kailangang lumakad, dumaan, papunta sa buhay na walang hanggan. Sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umaakay sa bulag at kapwa sila mahuhulog sa hukay. Ito nga po ang mga masasamang iglesia, masasamang reliyon, na walang inatupag kung hindi ang abuloy dito, abuloy dyan, ikapu dito, ikapu dyan, envelope dito, envelope dyan, anibersaryo rito, anibersaryo dyan. Salapi. Huwag kayong magagalit sa akin. Nagsasabi kami ng totoo sa inyo. Sino-sino po baga naman? Ito na ang tanong natin, Sino-sino po baga naman ang mga tao na tunay na umiibig sa kautusan ng Diyos? At sila lamang ang nagsisipagtamo ng dakilang kapayapaan mula sa Diyos. Pagkatapos na matutuhan natin, napakarami pala ng mga tao sa buong mundo, at hindi ko nababasahin, malimit nating mapakinggan, sindami ng buhangin sa dagat, walang kapayapaan.
At ang dulo nila sa impyerno, sa ikalawang pagparito, itatapon sila ng Diyos sa impyerno sapagkat nadaya sila ng mga bulag na mga reliyon, ng mga bulag na mga leader. Pinagsamantalahan na sila, naroon pa rin sila. Itatapon silang lahat sa impyerno kasama yung mga leader nila at ang dakilang propeta, yung mga iglesia nila. Yung mga wika nga nagturo ng kadiliman sa lupa. Pero, sino ang ipinakikilala na hindi kasama sa itatapon sa impyerno sapagkat binigyan nga ng dakilang kapayapaan? At anuman ang gawin ni Satanas sa kanila, hindi sila matitinag, hindi sila maiaalis sa Diyos. Basahin po natin ang 1:14-15. Kung ako'y inyong iniibig, putulin ko po muna. Ibalik natin sa paksa, Aklat ng Mga Awit, 119, 165. Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig sa iyong mga kautusan. Ayan po. Kaya nga, sino ang umiibig sa kautusan ng Diyos? Ayon sa Panginoong Hesukristo, 14:15 ng San Juan, kung ako ay inyong iniibig, yan, sa makatwid, yung umiibig sa Panginoong Hesukristo. Kapatid na si Rilo kami, hallelujah, amen, praise the Lord. Itinuro sa amin ng mga pari namin, ng mga pastor protestante namin. Basta you have faith in Christ, ligtas ka na. Kahit na 10 asawa mo, kahit na lasenggo ka, kahit nananakit ka ng asawa, kahit hindi ka nagbabayad ng utang mo, kahit na wala kang inasahan kundi sugal, inom, alak, babae, sugal, kahit na anong kalagayan ng tao, basta if you have faith in Christ Jesus, you shall be saved. Ang Diyos pag-ibig, pag-ibig. Ay, Panginoon kong Diyos. Totoo ba yan? Hayaan ninyo ang Panginoong Hesus ang siyang sumagot sa atin. Panginoong Hesus, tunay po baga? Na basta sumampalataya lang sa iyong pangalan, ligtas na ang tao kahit na mga kriminal? Buksan ninyo ang Mateo 7:21. Hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Ayan. Hindi ang lahat ng tumatawag, Jesus Christ, I have faith in you, I am saved. Hindi po. Sino lamang? Kung hindi sila na sumusunod sa utos ng aking Ama na nasa langit. Sila lamang na sumusunod sa utos ng Ama na nasa langit. Kaya nga tinuruan tayo ng Panginoong Hesukristo ng pananalangin Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, dumating ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, ito ang masunod namin sa lupa. Sa makatwid, yung tunay na umiibig sa Panginoong Hesukristo, hindi lang hallelujah, amen, praise the Lord ang ginagawa. Sumusunod. Kanino? Sa utos ng Diyos, Ama na nasa langit. Tanong, sino ba ang Diyos na nasa langit? 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Paano pinatunayan ng Panginoong Hesus na siya rin ang Ama? 14:15 ng San Juan, ibalik natin. Kung ako'y inyong iniibig, susundin ninyo ang aking utos. Ayan. Susundin natin ang utos ng Ama na siya rin yun, na nagkatawan tao nga lamang. Ano nga po ang utos ng Panginoon? 12:26. Ano ang utos ng Ama na nasa langit? Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, sumunod sa akin, at kung saan, makinig kayo, at kung saan ako naroroon, merong lokasyon, merong location, kung saan ako naroroon, doon naman doroon ang lingkod ko. At kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Sino ba Ama? Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, ito po'y talinghaga, mga iginagalang ng mga magulang. Kaya kung ito'y liliwanagin, hindi ang lahat ng tao
makapagtatamo ng kapayapaan, ng dakilang Christmas, dakilang kapayapaan, kung hindi yon lang sumusunod sa kautusan ng Diyos. Sino ang Diyos? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang sabi niya, kung ako'y inyong iniibig, susundin ninyo ang aking mga utos. Utos ng Panginoon. Ano ang utos niya? Kung saan ako naroroon, doon din naman duroon ang lingkod ko. Saan ba naroon ang ating Panginoong Hesukristo? Si Kristo ang ulo ng katawan. Kolosos 1:18. Ano ang katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ba ang naroon sa iglesia? 14 ng Kolosos din, na siyang kinaroroonan ng katubusan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ano ba ang pangalan ng iglesia? Unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad tayo kanino? Sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus, kung saan siya naroon. Si Kristo ang presidente ng iglesia ng Diyos. Ano ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, Aklat ng Mga Gawa 20:28. Dito tayo kailangan naroroon. Ito ang kalooban ng Diyos sa langit. Magsama-sama tayo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na binayaran niya ng kanyang sariling dugo. At kung tayo'y naririto na, dakilang kapayapaan, ang wika ng paksa natin, no? Dakilang kapayapaan ang tinatamo, tatanggapin natin nila na umiibig ng mga kautusan, ng kanyang mga kautusan. Sinunod natin. At dito sa loob ng iglesia, ito ang bahay ng Diyos. Hebreo 3:6, si Kristo gaya ng anak, pangulo sa bahay niya at ang bahay niya tayo. Dito tayo maglilingkod, dito tayo sasamba, dito tayo luluwalhati sa Diyos. At sa 14:14 kung naririto na tayo, 14:14 ng San Juan, anong gagawin sa atin? Kung kayo magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, yaon ang aking gagawin. Ano ang hihingi natin? Baka katulad naman kayo ng mga iglesia dyan na nagpupunta sa luneta. Isulat ninyo sa panyo. Ilagay ninyo sa payong. Gusto ninyong mabuting, maganda, gwapong asawa. Gusto nyo tumama sa lottery. Gusto nyo mansion. Isulat ninyo. Mananalangin tayo pag ako'y sumigaw ng hallelujah, amen. Jesus Christ, praise the Lord. Iharap ninyo sa langit yung payong. Pag uwi nyo ng bahay, isipin nyo, tinanggap nyo na. Mga demonyo kayo. Okay, magagalit sa akin. Hindi po yan ang dapat nating hilingin. Kaya nga ang wika ni Santiago ng mga nakalipas na linggo 12, hiling kayo ng hilingin. Hindi kayo nagsisitanggap. Sapagkat ang mga hinihiling ninyo sa Panginoong Hesukristo, hindi nyo gagamitin sa mabuti kung hindi gagamitin ninyo sa inyong mga kasalanan o sa inyong mga luho, mga bisyo, mga kapatid. Kung tayo'y hihiling sa Diyos, una na nga hilingin natin, pagkalooban tayo ng dakilang kapayapaan. Mga kapatid, ang wika ng Panginoon, gagawin ko sa inyo. Huling-huling talata, anong katunayan? Meron tayong kapayapaan sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Romanos 8:35. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, ang kahapisan, o ang pag-uusig, ang kagutom, ang kahubaran, ang panganib, ang tabak? Gaya ng nasusulat, mga kapatid, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig ang ating Panginoon. 8:38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, kahit ang kamatayan man, ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kababaan, ang alinmang ibang nilalang, hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sinasabi ko ang katotohanan ito na kay Kristo na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo.
walang makapaghihiwalay sa atin sa dakilang pag-ibig na ito, sa dakilang kapayapaang ito, sa ating Panginoong Hesukristo. Amen! Yan po ang dakilang mensahe sa atin ng Diyos. Tayong lahat na nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tayong mga nabautismuhan, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, manatili tayong tapat. At yung mga kaibigan namin at mga tagapakinig na hanggang ngayon hindi pa nabibinyagan o nababautismuhan, sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, at sa Espiritu Santo, na walang iba kung hindi ang Ebanghelyo, San Juan 6:63, inaanyayahan namin kayo, pumasok kayo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang bago, ang buhay na daan, ang iglesyang binayaran niya ng kanyang sariling dugo at buhay. Ito nawa ay pagpala, ito nawa ang ibasbas sa ating lahat ng Panginoon, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen! At ngayon ay tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen! Hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa, maraming salamat po sa inyong lahat.